So wala tayong tagahawak, ganyan lang natin. Tapos yung axle. Hello guys, Mandugo Vlogs nga pala. So ngayon guys, may i-DIY ulit tayo ng electric fan. So ang problema naman nito guys, ito nakasaksak na siya. Sobrang bagal niya. So ayun oh. Number 1, sobrang bagal. Yung kung mapapansin mo. Ayan oh, sobrang bagal. Dapat hindi ganyan kabagal eh. Siya din yung sabi ng aming kaibigan, ng aming ninang, na wala, yan, number 3 na yan guys, pero ganyan lang yung ikot. Yan. So, una, visual inspection na natin siya guys. Chinek natin yung mga irregularity. Mayroon tayong napansin dito. Yun, nabasag yung bushing. Ayan, yan. Yung ano na yan, yung puti na yan guys. Bushing niya yan. Spacer, hindi bushing. Electric fan para hindi ganun mag-init yung motor ng electric fan. So, pero ang pinaka problema talaga niyan, itong ano lang, pag ganyan, sobrang bagal. Itong capacitor. At the same time guys, mayroon din akong nakita ditong putol. Ayan, umingay yung ano, maskas. So, patay muna natin. Tapos mayroon din ako nakitang putol dyan. Problema dyan guys. Itong ano nyo, yung tie wire nya natanggal. So, kailangan talaga natin buksan yung pinaka motor nya. So, ito, ano na natin, bubuksan na natin. So, tanggalin na natin tong capacitor guys. Patuloy na lang natin. Tapos, ito na yung capacitor na sira. 1.5. So, malambot. Spacer, nabasag. Kailangan din natin palitan. Tapos yung swing nya, dapat pala inuna natin tong ano guys, ito. Pagtanggal ko pala nito guys, inipit ko tapos parang kinakalang ko tong yung plies dito sa ano niya para may puwersa tayo, parang ganun lang siya. So pag yan, minsan matagal din yan tanggalin. So dito dahan-dahan lang talaga tayo rito. Tatay-wire muna natin to kasi ito yung napakadelikado guys. Yan, tabi natin to. Ito yung nabasa guys oh, spacer nya, tapos may washer. Tapos ito yung nabili nating spacer na pang replace nito guys. Kasi walang ganitong nabibili. So ito lang daw talaga. Kaya ayan, parehas naman sila kahaba. Ito na yung kakabit natin. So assemble na tayo. Balik lang natin to. Natin ang langis. Medyo uhaw pa siya. Dito. Lagyan na natin ng langis. So ito guys, inuulit-ulit ko palagi itong ano. Pag malagay tayo ng mga tornilyo, para lumapat yung mas maganda yung lapat ng kinakabit natin, huwag natin ilalak kaagad o higpitan kaagad, isang pasok pa lang natin ng tornilyo. So magandang gawin dyan, ipasok mo muna lahat.
pihitin mo ng mga naka 90% na lang, konti na lang yung ano, para maalog mo pa siya, para align na align yung nilalapat natin, na kahit ano pa yan guys, sa gulong ng kotse, lalong lalo na. So yan yung turo sa amin ng aming mechanic, yung teacher namin sa automotive, na di ko makakalimutan. Kasi pinakita din talaga niya na pag sinubukan namin na maghigpit ka agad ng isang tornilyo pa lang kinakabit, tapos hinigpitan namin, hindi po talaga maganda ang lapat. So yun, pumasok sa aking isipan yun nung high school pa ako noon, pero hanggang ngayon naalala ko yun. Kasi totoo din talaga na kailang experience ako. Yan, ganyan lang siya kahigpit muna, parang may maluwag pa, tapos higpitan mo, ilapit mo konti sa pinaka ano dito. Yan, mga parang 82% lang lahat. Ay, ito 92% or 95%. Yan, pati dito. Tapos alug-alugin mo para lalapat. Tapos higpit ka dito guys, mga 99% na higpit. Tamang kumapit na dito sa labi nito. Tapos tapatan dito, huwag yung sunod-sunod. Ang final niyan guys, final sobrang higpit na talaga. Yan, tapatan din. So yan, mahigpit na. Tapos ayan, mahigpit. Haluin lang natin. Kaya ayaw umikot guys o tumukod yung spacer na nilagay natin, kailangan bawasan. Original niya. So yung ipapalit natin sobra konti, ganyan. Sobra siya ng ganyan. So yan yung ibabawas natin, yung sobra na yan. Ito yung ibabawas natin guys. So lalagarin lang natin. Hindi ko na lang ipapakita sa inyo, wala kasi dito sa yung gamit lang tayo ng so yan yung ibabawas natin gamit ng ating lagaring bakal. Tapos ito yung sa stock, tingnan natin kung parehas na. Ayan guys, parehas na. So ito na yan guys, yun yung pinutol natin, parehas na. Balik natin to, lagyan natin ng isang washer na yung nabili natin. Ibili pala natin dito sa spacer na dalawa, at saka itong mga washer na ganito 15 pesos lang, murang-mura lang din. Tapos ito 50. So yan lang yung gastos natin. Balik natin tong original niya na washer na plastic. Tapos alugin natin. Yan, meron ng alug konti. Balik na natin to. So kakabit muna natin tong kapasitor. So yung iba kasi guys, hindi na nila sinusulda or tinatali na lang nila dito. So tayo gusto natin mas safe, gamit tayo ng soldering iron. Tapos bago natin maglagay tayo ng magano ng soldering or magkabit nito, lagay muna natin itong shrinkable tube para safety talaga yung ginagawa natin guys. So dalawa itong ikakabit natin, isang medyo malaki tapos medyo maliit, kasi itong malaki na to na shrinkable tube dito to sa loob, yan, makapasok dyan para dikit na dikit, para tago na tago. So di na tayo gagamit ng electrical tape, mas safe yung natin, mas safe yung ginagawa natin. Lagyan muna natin ng soldering lead tong dito banda para mas madaling magdikit.
Ayan, moment of truth. Sana gagana. So, saksak natin to dito. Ayan. Tapos on. Ayan. Sakto naman yung ikot niya guys, clockwise. Kabit muna natin tong shrinkable tube. So, una yung maliit. Siyempre yung maliit hanggang dito lang yan. Tapos, initin na natin. So, hanggang dyan. Para safe na safe po talaga yung ano natin, gawa natin. So, yan. Tapos yung malaki dito, pasok natin sa yan, pati dito. So, sa halagang 15 pesos na shrinkable tube guys, maganda na yung kalalabasan ng ating ginagawa. Diba, safe na siya. Pag ano kasi, yan. Dito din guys, kailangan kabit mo na lahat ng screw bago ka. Yung pang mabilis na pangtanggal ng kalawang guys. Oh. Para hindi na mahirap ikabit yung ano mamaya. So, ito guys, tapos natin gawin. Hindi ako satisfied sa gawa natin or yung improvement na nagiging resulta ng ating ginawa. Pero, mayroon siyang konting-konting diferensya. Improvement, medyo malakas konti, pero hindi siya ganun kaano eh. Ayan, medyo malakas siya konti. Siguro, parang nag-times 2 lang siya nung ginawa natin. Pero, dapat kasi mas malakas pa eh. Ang inaano ko dyan guys, baka itong ano na to, itong maliit na electric pan na to, kasi parang na siyang nakabend. Parang gusto ko siyang tanggalin. Number 3. Ayan, malakas na talaga, mapapansin naman natin, medyo malakas na yung ikot niya. Pero subukan natin guys, tanggalin tong puti. Parang ito yung nagiging dahilan na kaya humina yung bugay. Isa sa dahilan. Pero yung ikot niya mabilis na konti talaga, hindi kagaya nung bago natin ginawa. So, sa tingin ko guys, ito na yung ano natin. Hindi porkit mabagal umikot, kapasitor ka agad. Meron pa pala ibang magiging problema. Ayan, sa tingin ko bingkong yung axle. So, try natin palitan yung axle guys. Gusto ko talaga siya magiging matino maayos gamitin. Pero pag ganito kasi lumakas lang siya konti eh. Parang hindi ako satisfied talaga eh. Papalitan natin ng axle guys. Ito na yung axle guys, papalitan na natin. Tanggalin na natin itong mga spacer. Ayan. Tapos para din natin makalimutan, sukat na natin to, ganyan. Lagyan natin ng marking para pag magpalit tayo mamaya, madali lang. So yan. Tapos tanggalin na natin to. So wala tayong tagahawak. Ganyan lang natin. Tapos yung axle. Tanggal. Ayoko talaga magkabaliktad-baliktad guys. So lagyan natin to ng B or back. Backside yan, backside. Back S. Yung bushing para sigurado na tayo guys. Subok. Ang tagal ko pa naman hindi na nakapagbaklas nito. Ayan ganun lang pala Durog na. So papalitan na rin natin ng sponge. Punta na tayo na sa electrical supply. Bitbitin na natin to para makita kung gaano kahaba.
So pag ganyan siya. Okay, pag ganyan. Tapos wala na ring sponge. So dalawang sponge, dalawang bushing, isang axle. So ayan guys, andito na yung mga binili natin. So bagong axle pero hindi ganun ka simang sukat. Sabi ng ano doon, yan daw talagang ano ginagawa nila, kinakabit. Siguro sasacrifice yung bahala na si Batman. So ang presyo nito guys, 15 pesos itong sponge, dalawa 30. Tapos itong bushing 10 daw ang isa, tapos itong axle niya 60. So hindi rin sila magkapareha, so may bawas to dito. Pero sabi na okay na daw yan. So no choice na rin naman tayo. So kakabit lang natin to guys. So iraming sponge dito para lumaki konti, para sumakto dun sa pinakabutas niya. Ayan, lagyan natin ng langis. Bushing. Tapos ito. Tapos ito. Ayan. Guys, di tayo makapagpuwersa. Tanggalin natin to, baka mabasag tong plastic pa naman. Para mapukpok natin. Yan. Ganyan. So ito pala yung pinakamahirap kabit guys. Uy, awit. Kaya pala walang ganong nagko-content ng ganito. So, sa totoo lang mga ka-DIY, dyan tayo nahirapan kanina. Ang dami nating ginamit na tools, ang dami nating sinubukan. Pero yan talaga yung pinaka nagiging successful na tayo sa pagkabit niyan. So, long nose at saka flat screw. So, dyan lang tayo medyo natapos talaga. Nakakabit siya pero nakakalas. Ganun siya kahirap. Pero bandang huli, ayan, sinisiksik na natin yung pinakagilid. Bago natin yan na satisfied tayo sa gawa natin. Kabit na natin yung axle. So una yung pinakapwet, ito yung sa dulo, sa unahan guys, yung panaka-lock pin nya. So dito tayo papasok, tapos nilagyan natin ng SB yung backside. Tapos ganyan natin. Oh, grabe, parang sinukat guys. Ayan, nasakto na. Ayan, kabit na natin guys. So ito na guys, bagong palit ng kapasitor, bushing, axle. Lumakas na sana siya, ang problema nagbabibrate ng malakas. Hindi yan siya ganyan eh. Lumakas na talaga siya guys nung pinalitan natin ng bushing, ng axle. Lumakas siya. O yan, lumakas din yung alog niya. Pero lumakas din yung hangin. Yan yung lakas. Lumakas din yung alog. Grabe itong electric pan na to guys. Ang dami kong pinagdadaanan dito. Tapos ayan. Ayan, lalong lumalakas yung alog niya. Pero sinubukan ko kanina ng LC na itong sa amin galing na Asahi na brand. Hindi to bing kong basta-basta kasi medyo matigas na plastic. Yan naman yung pagkakaiba nila guys.
Mas malakas ang hangin. Tapos walang alog. Pansin nyo, walang alog. Diba? Tapos habang lumalakas yan guys, walang alog talaga. Ayan, may naririnig na tayong hangin, no? Pero hindi talaga siya ganun kalakas kasi maliit na electric fan lang din to. Pero may maririnig ka na ng ugong dahil sa lakas na ng hangin. Ayan, so wala nang vibration. So ang problema talaga, ang dami. So ang kapasito sa tingin ko hindi siya sira. Pwede rin. Pero yung axle may problema din talaga siya kasi lumakas siya nung pinalitan natin ng axle at saka bushing. Pero nung lumakas naman siya, lumakas yung vibrate niya kasi nga yung LEC niya bingkong na rin. So nagba-vibrate siya ng malakas. Nag-aalog kasi itong plastic ng mga ganitong ano talaga guys, mga ganitong klaseng plastic na LEC, nagbe-bend talaga to kadalasan. Cause din siya ng vibration ng electric fan kagaya nito ngayon. Di kagaya itong mga ganitong plastic na parang solid tapos 3 lang, ito 5. So may tendency na isa lang dito na mabingkong, papangit talaga yung ikot niya. So yun ang pinaka number 1 problema niya, yung LEC. So bibilhan na lang natin din siya uli ng ganitong LEC guys. Kasi sobrang pangit naman nun na babalik natin sa may-ari na nagba-vibrate. Baka isipin na nasira natin. Ayan, walang vibration kahit number 3. Kumbaga align na siya. Ayan, may naririnig na tayo na ugong. So ayan. So recap tayo guys. Ang ginawa pala natin dito is una yung kapasitor kasi nga mabagal siya umikot kasi akala natin yun ang problema. Tapos lumakas lang siya konti. Tapos pinalitan natin ng axle, pinalitan natin ng bushing, tapos sponge nilagyan din natin para magkaroon ng langis na stock dun sa pinaka bushing niya. Tapos ito na LEC papalitan natin. Ayun, natapos na rin sa wakas. Maraming salamat sa panonood. Mundo Ko Vlogs nga pala. Kung di pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe. Mundo Ko Vlogs. Maraming salamat. Paalam. God bless. Bye-bye.